Mga taga-NBI, mga sangkay, sumugod daw po sa Davao. Okay, ito pag-usapan mo natin ngayon mga sangkay, itong bali-balita, no? Kasi nagsalita na rin po si NBI Director Matibag tungkol po sa raid na ginawa doon po sa Davao. Ang tanong, nakita na ba nila si Bato, mga sangkay? Kasi may update po tayo ngayon tungkol dyan. Okay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo na po para lagi po kayong updated dito sa mga ginagawa po nating komentaryo sa ating mga vlog. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, pag-usapan po natin itong ganap ngayon, mga sangkay, doon po sa Davao. Kasi, may lumabas na report na ayon po dito, mga sangkay, ang nahuli namin hindi si Bato, kundi bakal. So, anong mayroon dito, mga sangkay? At anong ginawa nila sa Davao? Nandito kami sa Davao, ang nahuli namin hindi Bato, bakal. Ha? Okay. So, kumpirmado, yung mga taga-NBI ay nasa Davao ngayon. Okay. Same situation that we have a team who's tracking him under surveillance. We identified some areas that we are monitoring to now. So I hope sooner than later we can make our operations kung talagang sigurado na kami doon sa location. Okay. So, ayan mga sangkay, hinahanap pa rin nila si Senator Bato de la Rosa at magpahanggang ngayon, klaro na hindi po nila nakita sa Davao. Ngayon, ang tanong na lang po dyan, mga sangkay, ano ba talaga ang ginagawa nila doon sa Davao? Ano tong sinasabi na ang nahuli namin ay hindi Bato, kundi bakal? Of course not. It's in the Philippines. I don't think so because I heard that may nagfile siya ng parang motion to dismiss yata. So I think the court will, let's wait for the ruling of the court. It's RTC Quezon City. What will be the ruling on the pending omnibus motions and kung meron bang issue na warrant of arrest. Alright, so ayon dito, ang nahuli namin, hindi si Bato kundi bakal. Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang pakay nila sa Davao ay ang sinalakay na steel manufacturing facility na nagsusupply ng substandard na mga bakal at hindi ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Okay. So kaya nandun sila ngayon mga sangkay sa Davao. Kasi usap-usapan po ngayon mga sangkay na nandun nga daw po yung pwersa ngayon ng NBI sa Davao para po hulihin si Senator Bato. At nakaraang araw pa mga sangkay, umuugong ang balita na si Senator Bato daw ay nahuli na sa isang hotel doon sa Davao. Pero mga sangkay, wala pa naman pong kumpirmasyon up to now. At sinabi po mismo ni Director Matibag last week, mga sangkay, na hinahanap pa rin po nila si Senator Bato. Kinumpirma din po yun, mga sangkay, ng DILG na wala nga daw po silang impormasyon pa kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Pero, umikot kasi, mga sangkay, ang information kay Harry Roque. No? Sinabi kasi nila Harry Roque, mga sangkay, na may nag-traitor daw po kay Senator Bato. Yun yung dahilan daw po, mga sangkay, kung bakit nasa kote si Senator Bato. Kasi mayroon daw pong nag-traitor. At tinatago lang daw po ng pamahalaan ngayon. Pero yun, mga sangkay, isang chismis. Kasi nung tinanong din po ang mga NBI, kapulisan, kahit po yung DILG Secretary, tinanggi din po nila na nahuli na. Dahil wala pa nga po, mga sangkay. Ngayon, hinahanap pa po nila. At ang tingin ko naman dito, yung hindi lang to bakal, kundi siguro baka mayroong pong impormasyon na paikot-ikot si Senator Bato sa Davao. Siyempre, mga Duterte po yan. No, baluarte ng mga Duterte,
kabisado po nila yung Davao. No? At kontrolado po nila mga sangkay, bagamat syempre, ang mga pulis sumusunod pa rin po yan sa Commander-in-Chief. Pero syempre, hindi naman po yan everyday maano ni PBBM, mga sangkay yung mga kapulisan. Sa buong Pilipinas ba naman po siya ang namamahala, di ba? Busy po yung tao. So, malamang sa malamang, may control pa rin mga sangkay si PBBM. So, ayon po dito, dagdag niya, wala pa rin lumalabas sa warrant of arrest kay VP Sara kaugnay sa reklamong, okay, yung mga pagbabanta, mga sangkay. Kasi sinampahan po ng reklamo si VP Sara, no? Dahil po sa mga pagbabanta. Ang tanong doon, mga sangkay, kung maa-arresto ba si VP Sara, ang dami po ngayon, no? Ang dami pong pwedeng masakote at any moment kasi si Senator Bongo, si Senator Robin Padilla, tapos meron pa si Cayetano. Pag yung mga yan inapasok po sa loob ng kulungan, ewan ko kung ano magiging reaction dyan ng mga supporters ni PRRD. Kung sila ba ay kakalma o lalo po silang magagalit at lalong babagsak yung ratings ng ating Pangulo or tataas ang ratings ng ating Pangulo kung mangyayari po yun. But as you can see naman, mga sangkay, no, medyo hindi po talaga effective yung pagpapahuli sa mga to. Mas nagiging pangit ang imahe ni PBBM. Kaya nga lang, si PBBM kasi parang wala naman po pakialam eh. Kasi hindi naman na niya kailangan ng magpabango ng imahe kasi presidente na po siya at isang beses lamang po magiging presidente siya. Hindi na po siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. I think it's grave threat yung ipinail, no? Makaso. Again? No, it's the Department of Justice. It's the NBI who filed the case to the Department of Justice and the Department of Justice to the National Prosecution Service. We're the one who filed the case to sa RTC ng Quezon City. Okay, so ayan po mga sangkay again. Nandun ang puwersa ngayon ng NBI sa Davao para po salakayin, sabi dito, sinalakay nila ang steel manufacturing facility na nagsusupply daw po ng mga substandard na mga bakal at hindi daw po sila pumunta doon para hagilapin si Senator Bato de la Rosa. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, guys. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Nako, magaganda po yung topic natin dito about po sa mga end time events, mga nangyayari ngayon sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Kaya naman kung may time ka, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all para lagi po kayong updated sa mga ganitong klaseng usapin. No? Mahalaga po itong malaman ng maraming tao. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.